From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch it. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed the salvation works in the Spirit. After a total the door is open for everyone. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ang akong waliron ang may tungod sa pulong. Paggamit og pulong. Kining kalibutan na dili nimo exist og way pulong. Ang atong pagalagad dili mo exist og walay pulong. Di ta magkasinabot og walay pulong. Ang mga pulong importante. Hallelujah. Unya ang pulong nagagikan sa atong dila. Napangdo lang yung kilid, kay samtang nagdaig, praise the Lord, praise the Lord. Ang iyang nadungog sa silingan sa iya, kay, oh Lord, oh Lord. Abi niya bag, nagbinuang. Gwapo man tanawon, wa may kapansanan tanawon. Gwapog naong, gwapog tanan. Ang tanan ka, praise the Lord, praise the Lord. Ang iya kay, oh Lord, oh Lord. Karting pangdulas bisita, tungod lang atong pulong gikan sa entila. Nga ulod. Nganong ulod man, gisusi igsoon mo buda yung dila. Ang iya dayong kuan, pagdaig, oh Lord, day, oh Lord, oh Lord. Niya kay di naman ma-pronounce, nahimong ulod. So nadaot ang kalag tungod sa iya, nawa niya tuyua. Daghan sa inyo diri, madaot ang kalag tungod sa pulong pero wa tuyua. Amen. Walay usa ka lugas o walay usa ka BSGL nga mutuyog daot sa kalag. Wala gyud, dili gyud naman yung misyon. Dili pud naman yung motibo. Ang motibo tanan nato diri, muluwas og kalag. Pero usay madaot ang kalag sa pulong nga wato yua. Pagkatapos na daot, minkang, uy, nganong naunsa man siya? Nganong nadaot man siya nga wamon ta ako'y. Ang imong pagbatig motibo, di gyud tuyo nga mo daot sa iya. Pero tungod sa pulong, nagkahimo ang kadaot. So, kining pulong importante gyud. Kini mao ang medium of human communication. Magamit ang pulong pinaagi sa pagpasakit o pag-ayo. To harm or to help. To hurt or to heal. O kitang tanan nagagamit og pulong kada adlaw. So, ang paggamit og pulong di ay mga kaigsunan, buhaton nato
sa pinakadako nga pagtagad o pinakadako nga pag-ila. We must use our words with the greatest care and discernment. Tanawan ninyo isulti sa kasulatan. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Ingon ang Proverbs chapter 18, verse 21. Death and life are in the power of the tongue. Ang dila, kung walay pulong, way kapuslanan. Nganong nanay gahom ang dila, tungod ka na nanay pulong nga mogawas, nga gigamit ang imong dila. Kung ang dila lang igsoon walay pulong, gamiton ra na sa pagtilaw, gamiton ra na sa pagkaon, gamiton ra na sa physical nga taste nimo. Pero dili man lang ang dila gigamit sa pagkaon, sa pagtilaw. Gigamit ang dila sa kadaghang panahon sa pagpagawas og pulong. So, ang nagsulat sa Proverbs, nga walay lang kundi si Solomon, nga usa sa kundili maoy pinakamanggiulamon nga hari, nakarealize ug nakakita ni ining atong pagtulunan karon. Ingon siya, ang kamatayon ug ang kinabuhi naa sa gahom sa dila. Pinaagi sa pulong, gi-reveal sa Dios ang iyang kaugalingon sa tuwa. So ang pulong mahinungdanon, kay pinaagi sa pulong gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon. Mabitagingon siya nga, search the scriptures, for in them you think you have eternal life. So siya ninyo ang mga kasulatan, mga pulong na. Kay pinaagi kanila, makakaplag ka mo sa kinabuhi nga walay katapusan. Maunang, kung basahon nimo sa Genesis chapter 1, mabasa nimo diha ang gisulti sa kasulatan sa Genesis chapter 1. Kung sa'y pagkasulti sa inyong binisayaan ng Genesis chapter 1, pagkasulti diha sa Genesis chapter 1, nagingon, og ang Dios miingon. And God said, pag-ingon ng Diyos miingon, pulong na ang migawa sa iyaha. Og importanteng may bawaan nato ni. Sa Genesis 1:6, and God said, and God said po in his verse 3, Genesis chapter 1, verse 3, and God said din his 9, kada mo ingon diya og ang Dios misulti sa verse 11, and God said, let there be light. Paggawa sa pulong niya, og misulti ang Diyos na ikahayag. Ang kahayag mitungha. Forting mga pulong, no? Pag-ingon na po niya nga sa verse 6, and God said, og ang Diyos mingon, na ay langit. Ang langit mitungha. Pag-ingon na po niya, na ay tubig, ilalom sa mga kalangitan. Tungha na po. Nyaningon na po siya, and God said, let the earth bring forth grass. Sagbot na nungha. Landscaper gaya yung Ginoo, no? Tanan na na, puro and God said. And God said, let there be lights. Tungha ang mga suga sa kalangitan. Mga bituon, mga planeta. Kanang tanan mabasa ninyo nga pinagi sa iyang pulong ang tanan natong nakita ni tungha. Hallelujah. Pinagi nini na reveal sa Dios ang iyang kaugalingon sa tuwa. Nganong mo create o kinabuhi ang pulong? Kayang pulong mauman ang kinabuhi. John 1:1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. John 6:63, the words I speak unto you, they are spirit and they are life. Karon ang specific nga mission sa Word, ang specific nga mission sa pulong, buhion ang kalag.
Buhion ang kalag, tagaan ka og bag-ong espiritu. Kaniyatong yan is Jesus Christ, ang specific nga mission sa world, pamatud-an nga siya ang Mesiya, pinaagi sa physical nga ebidensya. Kay ang mga Israelites, physical nga katawhan. So kinahanglan po nila ang physical nga ebidensya. Unsay nakitang physical nga ebidensya? Healing, miracle. Kanang kamot nga paralyzed, kalit-kalit mayo. Sa imong mga matagyod, ayuhon yun na. Mga patay, mamangon. Wala namang kayo na makita nimo karon. Naagyapon, makita nimo kung gikinahanglan. Pero dili na may mao ang specific nga trabaho sa pulong karon. Ang specific nga trabaho sa pulong karon para makita nimo nga ang ministry sa Ginoo nagkahitabo, ang specific nga ministry niya para pamatud-an ang usa ka butang iyaha sa Ginoo, mao ang pagtambal og pag-ayo sa kalag. Pinaagi sa paghatag kaniya og bag-ong espiritu. Mao bitaw nining pagalagad nako sa the kingdom of Jesus Christ yatag niya. Ang pinaka-covenant nako diri, ang covenant ni Abraham sa una, kana mangkuan circumcision. Kanang tulion ang lalaki. Kay ang dili circumcised simbolos pagkahugaw. So ang covenant ni Abraham sa Ginoo ang circumcision. Putlon ang unod para mahinluan. Mao to'y covenant niya. Mao to'y ilhanan nga ang Dios nakigsabot sa iya og dunay misyon siya sa kalibutan. Abi ninyo sa ulay nga adlaw, ang covenant nako sa Dios sa gingharian para magpabiling gingharian ni mao ang bag-ong espiritu. Ang gisircumcise dinhi dili na unod. Ang gisircumcise ang espiritu. Ang espiritu nga nagatuman sa iyang kaugalingong kabubuton, hugaw nga espiritu. Gusto sa Dios, mahinluan na. Tulion na. I-circumcise na. Niya gihatag sa Dios sa ato ang paagi. Ang paagi, ang tao mo hinulsol. Ang tao mo surrender. Di ba ka nang tulion ka, mo surrender ka sa imong kaugalingon? Unsa ang pagtuli nimo di ka mo surrender? Alang-alang gukurong ka, nagdala-dalag at saang alang-alang dili ka gusto, hubuan ka, ibutang stadtaran tong imuha niya, putlon, dili na pwede. O wa, gig ka makagusto, di ka pugson. Sa pagtuli sa Espiritu, sa pag-circumcise sa Espiritu, kinahanglan nga kita mao ang musurrender. O ang pag-surrender, pinaagi sa paghinulsol. Musurrender ka, maghinulsol ka. Unya imong isaad, gikan karon dili na ang akong kabubuton may matuman. Kundi lang imuha na. Pagkagiyanan nimo, ang imong daang espiritu giputol. Mao to ang espiritu nga gatuman sa iyong kaugalingon. Ang espiritu nga gatuman sa iyong kaugalingon mahugaw nga espiritu kay makasasala nga espiritu. Ang espiritu nga gatuman na sa yaha, mauni ang circumcised na espiritu. Ug mao na ni ang dinawat pinasulod sa gingharian. Mao ni ang akong covenant sa Ginoo. Mao nang walay usa dinhi nga nisulod sa gingharian nga wa gyud maghinulsol o wa gyud magsulti. Ang imong pagbuot masabtan kog dili maoy akong buhaton. Hallelujah. So buhi ang pulong sa Dios diri sa tuwa. Sa dihang ikaw na anay bagong espiritu nga gihatag sa iyaha, pinaagi nga na circumcise ka na, adili na hugaw ang imong espiritu, na ginulsol na, gitagang ka nagbagong espiritu, ang bagong espiritu mao ang espiritong nagatuman, i-deposit na tanan sa imo ang maayong butang sa Dios, pinagi sa impulong. Katong espirituha mo na imo dawat. Mao na to ang imong communication sa iyaha. Mao nang amahan na nimo siya, ikaw anak na niya. Na mo'y relationship.
makatawag ka nag-amahan sa iya, makatawag na siya anak nimo sa diyang nakanay bag-ong espiritu. Mauna ang meaning sa ginatawag, born again in the Spirit. Born again. Natao ka, nakanay bagong amahan. Ang amahan nimo sa paghatag sa Espiritu, ang amahan sa langit. Mao nang masinugtanon ka na, mao nang musunod ka na, mao nang nakailan na siya nimo. So mao na atong covenant dinhi sa atong ministry. So ang nakasulod dinhi physically, apan way pagtuman, bahala kag tuli ka sa physical, pero dili tuli ang imong espiritu, mahugaw ka sa tubangan sa Dios. Kay ang karon espiritual naman. Ano sa una, no? Makigdebate pag ining mga Adventista sa kuha. Daga mo sulat sa kuha Adventista, masuko pag yun. Kay ngano ko nung Domingo ang ako yung giwali. Nga klaro ko nung kasulatan nga Sabado. Sigig debate. Abi ninyo yung ng wa nila masabti, mauni. Sa Old Testament, tinuod Sabado ang igpapahulay. Kay ngano, pahulay, physical nga pahulay ba? Kay ngano, physical ang papahulayon sa Old Testament. Lawas gyud ang mapahulay. Ang mag-rest ang imong yung lawas. Munang ang adlaw, physical food nga adlaw. Sabado, wag mo bisan mo kaskas og posporo. Gikan man kog Israel, basta Sabado igsoon, wag mo switch og basta hodyo di mo switch ana. Tawagon pa ka. Paki-switch be. Bawal man. Mao nandun ay ginatawag dito Sabbath lights. Nga Biyernes pa, iswitch na nimo na. Pagka Sabado, musiga na lang nag-iyaha. Napoy mga Sabbath elevators. Nga inig Sabbath na, kana siyang elevator, mo abri lang kada floor. Wa na kay pinduton. Bawal man mo pindot. Mga pagpindot lag, bawal? Mo ng physical gyud ang ilang kapahulayan. Ang physical nga lawas may papahulayon. Basta Sabado. Pero sa New Testament, dili na ang atong physical mao ang gihisgutan sa pahulay. Kalag. Nganong papahulayon ng kalag? Gikapoy sa pagbuhat sa iyang kaugalingong pagbuot. Mautoy kalag nga makasasala. Basta, sige kalagtuman sa imong pagbuot. Kapoy man na. Tuman pagbuot. Ako'y hari. Pag-abot sa tumoy, igsoon, gikapoy, way na himo. Balik na bot sa agi. Ako'y hari. Kada buhat niya, ang sangkuanan, puros kadaot. Iyan naman yun ang pagsunod kang Satanas. Mga pasok ni Satanas atong utok ba? Buhatay mong kaugalingon para na kay kagawasang tinuod. Mao man ang kampanya ni Lucifer sa langit ba? Ingon siya sa mga manulunda dito. Dili kita matawag mga taong may kagawasan o di ta makatuman sa atong pagbuot. Sige patuman ang Ginoo sa tuwa sa iyang mga sugo. Gihimo gyud dautan ang Ginoo. Pinaging ang Ginoo pinagsugo, puros lang restrictions, puros lang mauni-mauna. Di gawa sila sa pagbuot sa Dios. Sige sila tuman silang pagbuot. Tanawa, nalimbungan gyud silang tanan sa Satanas. Ang sigig pagtuman silang pagbuot asa man sangko? Sa kamatayon, sa sala, kininta ng sala o kadaot kung makita sa kalibutan, mao na resulta sa pagtuman kang Satanas. Mabita na inang utanan nako ingon siya nga kung maayo pa ang Ginoo, nganong namatay man ang akong anak. Kung maayo pa ang Ginoo, nganong na may pagantos. Kung may Panginoon, nganong na may mga pobre. Kung may Panginoon, nganong na may Smoky Mountain. Pastor, kung may Panginoon, pastor. Nganong na may mga pagantos na daga magpobre. Ingko mo na resulta sa dili pagtuman ng Ginoo. Mao bitaw ang gusto sa Ginoo nga motuman ta sa iya para wa mo'y makita ang pareho ana. Hallelujah. Mao na ang resulta sa pagsupak sa iyaha.
kung supako ni man Diyos, kisay mo tumanon, si Satanas. Niya si Satanas, wapo kayo mo saad ni mo. Pasagdan ka. Imong kagawasan dong. Buhat sa imong gusto. Wag gyoy mo ana ni mo dinhi. Oh, wa ka kabalo nga. Siya di ay ang naggalong nimo. Gigamit imong pride. Sige kag tuman sa imong kabubuton. Pagkatiguwang nimo, kag, wa man day kapuslanan ng akong tanang gihimo. Tapos mamatay na ka. Oh, nalimbungan ka ni Satanas. Dito gipakita sa Ginoo nga wa gi kapuslanan kung makigubang ka ni Satanas ug motuman sa iyong gusto. Pero tanaw magpabiling ka sa Ginoo, mura ka ginapos tinuod, no? Mura ka ginapos tinuod. Lalimang ka, di ka nakatanaw og sini. Di ka nakasigarilyo. Di ka nakainom. Di ka nakabarkada, di ka nakapamalikas. Labi nang masuko ka, lami ka ipamalikas. Nya di ka nakabalikas. Pugong ipirmi, mura kag restricted. Pero tumana na, sudlan ng dalan, ang tumoy ana, pakigdait kalipay kinabuhin dayon. Hallelujah! Mao na nga pagani ni Jesus Christ, gipakita ginya ka Satanas nga dili madaot ang tao nga mutuman sa kabubuton sa Dios. Bisan mamatay ka pa, tapos Jesus Christ namatay sa pagtuman. Nadaot ba siya? Wala, ni bangon gikas mga patay. The Lord only proved to us that following His commandment will not destroy us. That is what Satan campaigned in heaven. When you still follow God, you will be restricted and you will not enjoy your freedom. You will not be really called people that are free if you are restricted. Gihimog yung dautan ni Satanas ang gingharian ni Jesus Christ. Oh, mo na nakabig niyang daghan, mihuban sa yaha, tanaw karon. Kamatay, kagutom, gira, mo na resulta sa pagsulod ka sa Satanas. Kapobrehon, greed ang nisulod sa tao. Ngano na pobre na dato, tungod na sa greed sa tao. Kanang iyang kadalo ba? Gusto niya hakupo ng tanan. Why pagtagad sa iyong isig katao? Pero tanang sundang Ginoo, love your neighbor as yourself. Di makashare-share pa kasi mong neighbor. Anawa na, pinaagi ni Ana na sabtan nato ang Ginoo. Pulong ang nagpasabot sa tuwa. Pulong ang nagluwas nato. Pulong igsoon espiritu. Sa pagkatinuod, ang inyong espiritu mauna ang nagadawat sa pulong. Kayang pulong espiritu man. So kanang espiritu ang gihatag sa inyo ha, gi-create na pinaagi sa iyong pulong, ug kana siya mo respond pod pinaagi sa pulong nga nag-create sa iya. Mo na ang taong wala pa'y bagong espiritu, di na mo respond sa word of God. Maglutok lang na. Ang taong wa mag-surrender sa iyong espiritu, magsigi kag sulti, magana lang na. Wa gid nay nasabtan. Portanawa, ang taong duna na bagong espiritu. Gituli na ang iyang daang espiritu. May bagong espiritu na. How kaya na siya sa pulong sa Ginoo. How gutom sa word of God. Gusto niya kauno na pirme. Kay maumana ang mutakdo sa iyahang pagkaon. Puro ka ng daang espiritu, hisguti na og mga mahilas. Mabuhi na. Kana. Isguti na gunot. Kana. Pagkaon ko na. Dito pa siya mabuhi. Pero isguti word of God. Maglutok lang. Huwag nasabtan. Hallelujah. Gihatag lang na sa tuwa ng pulong. This is man's unique method of societal communication. Ang mga ambot kaning mga langgam giyon sa pag-communicate ani. Ambot lang kaning mga mananap giyon sa pag-communicate. Kay sigog paminog mga kabaw bagin istoryohay ba? Mag-inungaay raman. Wa man gyud nadungog nga magsinultiyay pare nato nga magtabi ba? Magchismis ana. Wa gyud. Sa ato ra ginagihatag. Ang mga pulong lalom. Tanawan ninyo ang Proverbs 18:4. The words of a man's mouth are as deep waters, and the wellspring of wisdom
as a flowing brook. Ang mga pulong lalum sama sa katubigan. Praise the Lord. Praise the Lord. Ug kini sila mga atabay. Mga atabay sa langit nung kaalam. Pwede day kang mukuha niya, mukaos niya. Imnon mo. Di ba kamong tanan, matagbaw inyong pagkauhaw sa diyang maminaw mo na ako? Hallelujah. Tingala bitaw kung kinintibok daba wala diri karon. Ngani man duwa unta ang tubig diri nga tabay sa kining tubig sa makapatagbaw sa kalag. Kamo nagbalik-balik mo. Nakainom na ba mo sa tubig sa atabay sa mga pulong sa Dios? Diha nagagikana ang iyang mga langit nung kaalam. Wala may nakasabot aning ginasulti na ako sa inyong uban, wa man kainom sila ani. Kinilang born again sa spirit, wa gi sila kasabot ana. Born again ko. Daghang karon gaangkon born again. Born again. Pero may hari sa kaugalingon. Hari silang kaugalingon. Pagka mo yung born again ka, na kay bagong espiritu. Dili ka mabutangan og bagong espiritu, guwa ka maginulsol, guwa ka mo surrender. Nga naad ang imong pagbuot Ginoo may matuman dili nga kuha. Kana kaalam na, lalom nga kaalam na nga wa makasabot ang uban. So dinhi matingala sila nganong matinumanon kaayo ta. Abi niyo sa hungihong dias tagagawas ng mga simbahan, gi-hypnotize ko daw mong tanan. Anong mutuman maginang kibuloy ng mga membro diya? Ang ilang sulbad, gipang-hypnotize ko daw mong tanan. Kuya, wala akong hypnotize, no? Pila ka libo, isa-isahon. O, tanawan eh. Ang gatugan po na kuha na, kanang atong landscaper diya. Kaya diya, manasa 4 square. Gipang-hypnotize na niya tanan. Kuya, wala akong hypnotize. Magangabi tao, kitan mo sa kamera, sa TV sa'yo, magana mo. Murag yung ni-hypnotize ba? Adi, ang kunot na lang na-hypnotize ta sa Word of God. Bahalag ma-hypnotize ko yung sa Word of God. Dili lang sa Bombay. Ako, na-hypnotize ko number 1 sa Word of God. Hantod karon wa pa ko kamata, Word of God lang gyapon nakuha. 27 anyos na akong na-hypnotize sa Word of God. Kung kana may nag-hypnotize na ako, di na ko gustong mubangon pa. Di na ko gustong mumata pa, kay mao na'y pulong sa kinabuhi. Hallelujah! Og ang pulong mao gyapon ni ang atong unique nga paagi sa atong spiritual application. Ang mga pulong pwede nimong dalhon kauban sa imuha. Dala-dala ba ninyo inyong mga pulong? Basig ipambiyan, ipambili niyo na sa mga daplin-daplin, ha? Bawia ang inyong mga pulong, ipambili sa mga daplin-daplin. Di mo patakag saad-saad. Ang saad ninyo isang tumana. Hallelujah. Take with you words and turn to the Lord. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously. So will we render the calves of our lips. Tanawa na. Hosea 14, versikulo 2. Hosea 14:2. Take with you words and turn to the Lord. Dalha ang imong mga pulong. Niya, moadto ka sa Ginoo. Og ingna siya, kuhaan tanan kong pagkadautan. Dawata ko sa usa ka malulot nga paagi. So ang among mga dila magahalad og mga matambok nga halad diha kanimo. Hallelujah.
Hallelujah. Nya igsoon kanang musulti bitaw ta. Kanang musulti ta. Kinahanglan na ay mga meaning ang atong sulti. Ita magpatakag sulti nga wala gyud ibot pasabot ba? Walay meaning ba? Kinahanglan meaningful ang atong mga sulti. So, gamitan ninyo ang inyong mga pulong sama sa paggamit sa usa ka manggilamon nga tao nga dato sa iyang mga kwarta. Wise ba paggamit? Ayaw patakag gasto sa imong mga sinsilyo. Sinsilyo ram ni nga ako, pastor, mao nang panglabay ko na lang ni. Ayuha imong mga pulong. Kinahanglan doon na mga makuha sa imong pulong. Tanaw ninyong Malakias 2:17. Ye have wearied the Lord with your words, yet ye say, wherein have we wearied him? When you say, everyone that doeth evil is good in the sight of the Lord, and he delighteth in them, or where is the God of judgment? Makapaluyag yun ang atong mga pulong sa Ginoo. Yung Ginoo, gipaluya ko ninyo, gipakapoy ko ninyo sa inyong mga pulong. Unsay makakapoy nga mga pulong sa Ginoo? Ingon ang mga tao, yun sa kanamo pagpakapoy sa among mga pulong. Makapoy day ang Ginoo sa atong mga pulong pagkamuingon ta, ang daotan maayo. Pagkagipakamayo ni mo ang daotan maayo. Palahubog, maayo na. Ingon na Ginoo, kapoy ka na diha. Kapuyon day ang Ginoo maminaw na, no? Kung sa pa'y makakapoy sa Ginoo, kanang muingon ka nga, tuloy Dios, kapoy kayo nas Ginoo. Nya mo yung si Kristo tao lang, kapoy kay si Ginoo na. Kining nagingon nga si Jesus Christ tao lang ba? Di gis na mo tuon Dios si Kristo. Giang ko na nila sa mga television program ninyo, giang ko na ninyo na. Tao lang si Kristo. Kabalo ba mo unsa kadakong kadaot ng inyong gihimo mga kalag? Kung si Kristo tao lang, sa ato pa makasasala siyang pareha nato. Kayang tanang tao lang nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Kung tao lang siya, dili siya qualified nga muluwas sa iyang isikataw. Kay siya mismo luwasunon kay makasasala siya. Supak na mo sa kasulatan na kana pa lang kay nagiyon ang kasulatan. Gitintal siya sa tanang paagi sama nato apan siya wala makasala. Tanawan ninyo na. Pagkatapos, pagampo ninyo igsoon, mura mong kinsang mga magampo mo yung manalangin tayo. Panginoon Diyos. Pagkatapos, at ito ay aming isinasalig sa aming dakilang tagapagligtas, si Jesucristo. Tagapagligtas. Tao lang. Nagsinumbagay na ng inyong mga sulti diha. Kamong naa diha nga naglimbungan na ng pagtulunan na gawas na mo kay na mo'y kaatuan. Panggula na mo diha kay na mo'y kaatuan. Binuangan lang mo na. Pagtindog ninyo sa judgment na hurot ang inyong kwarta pagpatukod sa inyong mga simbahan diha. Abi ninyo gluwas mo. Tapos ang muluwas ninyo, tao lang di ay. Magkasinumpaki na dito sa langit. Magbinasulay na mo, magsinumbagay na mo dito. Ang inyong founder, mutago na dito. Mungin yung founder, bitaw no, kay mura magsayop ko ato, pero nahinay ka naman. Di, wala. Sa akong naibawang istorya, kana mismong founder, ana nga maong pagtulunan, nagdamgo siya. Nagdamgo siya nga nagtindog siya bang sa daghang tao. Niyang Ginoo nangutanan niya. Asa nimo dalha kanang daghang tao nga imong gitigom. Wa gyud siya katubag, wa siya dalha. Mo siya langit, mo yung Ginoo di ko mudawat ana. Mo siya impyerno, ingon ang Ginoo nga nganong imong gitudluan sila para sa impyerno. Wa gyud daw siya katubag, hangtod namatay siya wa siya katubag. Tanaw ang Ginoo mismo nangutanan niya, asa nimo dalha ang mga tao nga imong gitigom.
Naibaluang Ginoo di ila palangit. Magtuo ka nga si Kristo, tao lang, di gi ka palangit mga igsoon. Mo nang kung interesado mo sa inyong kaluwasan, sa una napay katarungan magpabili mo kay wa mo kadtuan. Kay kung matupod mo lain na nasamot na mo. Karon na anay ging harian ni Jesus Christ. Nagkasudlan sa tanan. Agustong mutuman sa iyang kabubuton. Ang mutawag og dautan sa maayo pagpakapoy sa Ginoo. Ang mutawag og maayo sa dautan pagpakapoy sa Ginoo. O kaya kanang muingon ka nga asa man ang Dios sa hustisya? Asa man ang Dios paghukom? Maresto nga akong isulti ganina. Nga naman, kung mayo pang Ginoo, mao na kung kapoy ka sa Ginoo na. Kapoy kay maminaw ang Ginoo na. Wagi kay panalangin na. So kitang mga lugas, pagsulti, pagbungat sa atong pulong, makapalipay samahan. Kung sa pa'y makapakapoy samahan, kanang may kag, dinihog baka na si pastor? Yun ang Ginoo. Imu ta karon. Kung mag-question man lang kay ng Ginoo, question na imong kaugalingon. Mayong nga, may pagtuo na kahako, kana malipay pang Ginoo tanaw ni mo na. Wa pagyod. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. So, inigsulti nato igsoon, meaningful ang atong mga sulti. Dili makapahago ba kanang likaya na nato ng makapakapoy. Usay bitaw kaninyo mga bana, mga asawa paminaw mo. Mo bitaw ninyo mga bana malaparuhan ang ubang asawa kay kapoy kay paminahon. Balik-balik ba, balik-balik. Explain na nga mo ni mo na pagbalik mo gyapon na. Siguro sa Bisaya, gwapo kayo na, no? Kay mo bitaw nagbinisaya ako ron kay lami kay sa Bisaya dili ma-explain sa Tagalog eh. Kana bitong apulan ka nagpaminaw kay kapoy ka na diha. Sa Tagalog di man na nimo ma-express. No? Bisaya lami kay no? Hallelujah. Ang pulong nato mutukma sa atong gibati. Praise the Lord. Ang pulong pagkaon na impact ang atong mga pulong. Dunay kagahom ni sa pagsakit. Dagang nagsinakitay tungod sa pulong. Una sila nagsinikitay sa pulong. Nagtinigbasay na daan sa pulong. Una pa nagtinigbasay tininuod. Daan nang nagtinigbasay sa pulong. Na ay mga pulong ang buang pod. Dili lang mga manggilamon may naipulong, pati mga buang naipulong. Minaw ninyo ang pulong mga buang, ha? Kisay gusto mong minaw sa pulong mga buang. Tara. Ingon ang kasulatan, 18:6 nganto sa 7 sa Proverbio. A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes. A fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul. Now, ang mga ngabil sa buang magadala kaniya ngadto sa pagkabingkil ug ang iyang baba magapanawag sa mga labod. Sa to pa, ang buang di ay nga tao kanunay makapalutaw og violence. Ang buang ba? Ang espiritu og pulong sa buang, basta mo andar na mao'y makapalutaw pirmi og kanang kasamok, kanang violence ba? Ang witwitan pod na apoy pulong. Tanang versikulo 8. The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. Ang pulong sa tabian sama sa mga samad, sulod yun na sa kinahiladman.
ang pulong sa witwitan o kaya sa mga tabian. Napoy pulong. So, may kagahom ang pulong sa pagsakit, may kagahom sa paglabod, may kagahom sa pagbunal ang mga pulong. Hallelujah. Di ta magbinunalay sa atong pulong. Di ta maglinaburay sa atong pulong. Mga anak sa Diyos, maginayuhay ta sa atong pulong. Ang atong labudon sa atong pulong ang yawa. Dili ang imong igsoon, dili ang imong isa ka igsoon. Ang atong pulong kinahanglan, mga pulong nga makaayo. Ano ninyo Ang pulong sa witwitan unsa? Ang mga pulong sa usa ka witwitan, Proverbs 18:8, maingon sa usa ka malalim nga mga hungit nga kalanon og sila mga naog ngadto sa kinahiladmang mga dapit. Mga pagkaon ba nga musulod yun ngadto sa imong kinahiladman. Mao na nga kung ang imong ministry witwitan, lami kaya ng ministry ha. Iba lami kay mong witwit. Lami oy. Pero dili baya kabubuton sa Ginoo na. Dili makaayo na. Makapalutaw og violence ang witwit. Kinahanglan likaya nato na. Kining witwit mao ni ang mo spread og mga unsubstantiated rumors, kanang mga rumor mongering bitaw kanang mga witwit nga dugag-dugangan, dugangan. Nakakita kog bitin anak kadako. Pagsunod taon na igsoon ana. Maka-transfer napulo ka tao ang bitin ko na pares na nasa drum kadako. Tuyok-tuyok ng mga istorya ana. Hantod madunggan sa isa, unsubstantiated, mao na hinuna. Iyawa gyud ang nagadumala ana. Pulong ang gigamit. Tapos isulti, speaking indiscriminate truth. Kana bitawng indiscriminate firing nang patakalag pabuto. Halimbawa, nasayod ka sa tinuod sa imong sikatao, ay po patakag sulti may tungod na, kung dili makaayo. Hallelujah! Ni uban mga taong mga Kristohanon pa. Ang ilang baho, gusto na ako itago. Di na ako gusto niya, baho gud na, basura gud na. Abi niyo kasi mismong gapalutaw sa ilang basura, sila mismo. Ganahan magpalutaw sa ilang basura. Kaniyad to, kon ko, kanang prostitute ko. Mamili yung kong lalaki, uy. Sa limang ka, ako di ko gusto mo mention na kabalo ko sa iyong kinabuhi, pero gusto na akong tabunan na, siya pa mismo ang mo-broadcast sa iyong ginahimo. Tinuod to siyang ginasulti, pero dili makaayo pa ba to? Mga anak sa Diyos, ang basura ninyo ay pagawas. Asa ibutang ang basura. Tanawa ang attitude sa west o sa east lahi. Kitang Pinoy, basta basura, abi nato it belongs outside. Mga pagkabasura, bukbus gawas. Andito po, basta basura, hipuson, dili maintanahon, ilabay, dili pakita, ibutang sa silupin, baluton, ilabo gana. Diri, sa may atong buhat, tanang basura na, agi mo gismukimantin. Ingana po ang batasan sa Pinoy sa iyang kaugalingon. Dili mo tagad og basura. Kana maglakaw-lakaw lang kag balay. Ambot nga nung ang Pinoy nga batasan, dili mo abhor og basura. At daghang mga basura, mga kalat-kalat diha, mga silupin, mga pita, mga bidli, mga tanan. Murag wala sa ila, kauban sa ila. Mao pud ang attitude nimo sa imong pagkatao. Bisan basura na imong ginasulti, kinabuhi, murag wa lang po sa imo ha. Dapat igsoon, hipuson nato na. Ibutang sa silupin, wa joy makabalo, wa gyoy makakita. Nya ilubong ba sa paghinulsol? Ang makita sa imo, ang maayo na, gikan sa Ginoo. Hallelujah!
Niya po'y mga pulong sa madali-dalion. Mga madali-dalion, paminaw mo. Wa pa ka magsulti na tubag. Kadtong magahatag og tubag sa wala pa niya madungog, maoy usa ka binuang og kaulawan alang kaniya. 18:13 Proverbio. Tubag ba wa pa makahumang kag sulti mo tubag na. Oh, kabalo na kuana. Binuang. Kadtong magahatag og tubag sa wala pa niya madungog, maoy usa ka binuang og kaulawan alang kaniya. So paminaw sa ka. Paminaw nimo sabta. Una ka pa mutubag. Praise the Lord. Napoy pulong sa yaw-yawan. Yaw-yawan. Ang usa ka anak nga buang may kaalawt sa iyang amahan. Ug ang mga pakiglali sa usa ka asawa maoy mga tinulo sa kanunay. Anong pakiglali ba? Yaw-yawan. Pulong na sa yaw-yawan. Pagabos balay, sakit ka. Mademoralize ta ana, makadungog ta kanunay ana. Hallelujah. Maayo pa ang pagpuyo diha sa pamag-angan sa atop sa balay kaysa pagpakigkauban sa usa ka makig-awayong babae sa usa ka halapad nga balay. Proverbio 21:9. Palaaway ng mga asawa, paminaw mo ani ha. May pakunong upuyo diha sa pamag-angan sa atop sa balay. Kilid balay, nga gamay kaayo. Dito ka lang sa lauting, dito sa kilid, mura ka gilaga. Kaysa makiguban sa makig-awayong babae sa balay nga lapad kayo. Nager ba? Nager. Pulong na sa nager. Unsa may ma-produce ana kung nager nga pulong igsoon. Maka-erode na. Makapademoralize na. Mabita makakita ko sa mga bana nga murag wanay katarungan ba. Naglurat na lang taong mata. Nailanan na nga. Masingganer gid ang asawa na. Brad, naglakaw ang tao ng Brad na to. Brad, pati paglingi di nakabalo. Brad, makapawa na isoon. Mga asawa, ipabili na inyong mga banang alalaki ha. Kanunay yun ang yaw-yawan sa kuan, mga pulong mahimo ka ng nager, mawa ng pagkalalaki yan. Lalaki na ito na, pero wana. Di naka-decide, di nakalihok, igsoon, pati paglingi lagi, di nakabalo. Napoy mga pulong ang mga dautan. Ang usa ka walay bili nga saksi, nagabiay-biay sa katarungan, ug ang baba sa dautan, nagalamoy sa kasalanan. Pulong, ang baba sa dautan, nagalamoy sa kasalanan. Kaun-kaunon lang ba ang kasalanan? Pagkadautan ng pulong sa tao, siyang nagasulti o ang isultian, mga sunog silang duha. Puros mga daot. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Proverbio 18:20-21. Tanawan ninyo igsoon sa gisulti diha. Ang tiyan sa usa ka tawo pagabusgon sa bunga sa iyang baba. Apan sa abot sa iyang ngabil siya pagatagbawon. Anawa? Kamatayon ng kinabuhi may ana sa gahom sa dila. Katong nagugma ni ini magakaon sa bunga ni ana. Ang tiyan sa usa ka tawo pagabusgon sa bunga sa iyang baba. Limang kana no. Nagitay bunga atong baba.
Pinagi niya na mabusog ta. So kamong mga gutom hantod karon, why ayo ang inyong bunga sa baba ninyo? Sa ato pa, nay connection sa kapobrehon ang pulong gagula sa atong baba. Hallelujah. Manampilian ninyo ang mugawas diha. Puro mga matambok nga inigbalik makaon nimo. Hallelujah. So, nasabtan na nyo karon ang pagtudlo sa inyong pastor, tinuod yun, no? Uban sa abot sa iyang mga ngabil, siya pagkatagbaon. Si Solomon may sultian nakitaan na niyan tanang kaalam, natugkad na niya. So kanang musulti ka og kaayuhan, mubalik radi ay na asay mo ha. Maopoy imong kaunon. So ang ginala mo gawas diya, puros positive. Maayo ba? Para ginuugan niyang gisgutan. Maayo, walay negatibo. Pagka negatibo ka, igsoon, mamurdoy ka, mubalik na, wagi kay kauno na. Pagtuo. Tuuhi. Unsaon ang pag-apply, pagtuo. Pananglitan, pastor, ang akong income karon 2,000. Gusto kong panalanginan ko sa Dios ug dagko kaing butang. Mautoy pagtuo. Kining imong kinabuhi ron realidad, mautoy pagtuo. Magkinabuhi ka sa realidad nga magpabilin sa imong pagtuo. Pagka na kay pagtuo, may paglaom ka na. Diba? Faith is the substance of things hoped for. Ang pagtuo may paglaom. Unsang paglaom? Sa kadlaw, tagaan kong dakong panalangin sa Diyos. Pila? 1 million. Gilauman to nimo. Kanong sa niya ihatag siyang magbuot. Pero katong desire nimo, mautoy mong pagtuo, nagapabilin to. Pero ang ikinabuhi nimo ang realidad. Ang uban, nagkinabuhi sila sa dili realidad. Nagkinabuhi ng murag 1 million na ba yung income? Nya, wapay hatag sa Ginoo. Nya, 2,000 ra di ay. Pagbalansi pa sa inchik. Daku ag utang, pati balay, kabaligya na, di pagkasapar. Pastor, nagka-problema ko. Mauni na. Nga naman, nagkinabuhi ka sa dili real. You live in reality, but hope in faith. Hallelujah. Ako sa Villamor ko, nagkinabuhi ko sa realidad. Pila nga akong income dito? 50 pesos. Paggasto na ako, mugasto ba ko 100? Dili. Mugasto ko, kutob lagi sa 50. Pero ang akong paglaom, ang akong hope, ang akong desire, kini, atong kinabuhi ron. Pero, wa ko magkinabuhing sama ni ini, nyeto na ako sa Villamor. Kaya kung nagkinabuhi pa ko sa Villamor, o kinabuhin parehani, magkita tas prisuhan. Hallelujah. Hantod gihatag sa Dios sa tuwa na. Karon mo gasto tag minilyon igsoon sa mga project na to. Mao na itong kinabuhi, mao na realidad na to. Kuha ninyo? Timan ninyo na. Doon na iban, nasayop sila sa akong pagwalis pagtuo. Pagtuo din, praise God, utang dito, utang dito. Live in reality. Have faith, but live in reality. Hanto di hatag sa Diyos sa imo, ang paglaom nga imong gilauman, pinaagi sa imong pagtuo. Gilauman kong tagaan ko sa kabalay sa Diyos ng 14 ang kwarto. Pili kwarto sa imong baleron o sa ragod. Pag kinabuhi sa kakwartong balay, kontento ka diha. Kung asa ka gibutang sa Diyos, be contented. Ang tanang yung contentment. Ang uban manggod, nga nung makasala sila, kay di na sila kontento. Unsay mong kahimtang ron, ayuha, kontento ka sa imong kahimtang. Pero may paglaom ka, dili kay kontento ka sa imong kahimtang, nguyong ka nga, dire na lang ko kutob, mauna lang, hindi ako kinabuhi, wala po'y pagtuuna.
Tuwi. Ngay sa kadlaw, ihatag ang imong paglaom. Kung kano sa ihatag, siya magbuot. Pero may paglaom ka. Ang taong may paglaom, may kahayag sa naong. Kaya ang pagtuon niya nagadilaab sa kanunay. Pabita itong sa Villamor ko igsoon. Buat tumig post office, wa manggani mi pamasahe. Papunta na ako mga worker ko ban, si Sister Tessie dia. Maglakaw lang mi. Gikan sa Villamor pa yung post office, lakaw lang na. Agi-agian mi mga inchik dia, kay puro inchik man ng Villamor. Mga Mercedes-Benz, mga kuha na. Ang sige nasulti na ako sa akong kasing-kasing, o sa akong pagtuo. Sige lang, abog-abogan lang ko ninyo ron. Wa mo kailang ngayon yung giabog-abogan, anak ni sa hari. Nagingon ba ko nga, kutob sa mahimo, kutob sa mobalik ang Ginoo nga namang magbaktas na malangyo ko ba? Masuko pong Ginoo, ano yung Ginoo nga, sawa ko'y mahimo para nimo? Laumi. Kano sa nimo ihatag sa kuwamahan, naglao mangyud ko ba? Karon sila na po akong giabog-abogan ron. Ngano, ang akong paglaom niabot na. Ngawa na ako pugsa. Kung pugson manggod nimo, dili pa hinog ang bayabas, gamay pa. Pagkaw man gipugos na, gikaon, iluwa man lang gyapon nimo. Way lami. Di ba? So maglaom mo apan magkinabuhi mo sa tinuod. Ako ba, dili na tinuod lang kinabuhi, kapakadato nga dili dato. Pagulis balay, realidad. Ang ma-afford nimo buladlag o kanang sa tawagan danggit lang. Dito sa ka, ayag kaulaw nga danggit lang yung ma-afford ron. Ang uban, maulaw man sila, pakita gid sila nga barbecue na kanunay. Ayaw. Unsay mong ma-afford, ayaw gikaulaw. Kay kabubuton sa Dios, kontento ka diya. Kontento ka, apan may paglaom ka. Kontento ka, apan may desire ka. Kontento ka, apan may pagtuo ka. Anang magkinabuhi sa Ginoo. Ako igsoon, kontento ko sa akong gikaymutangan ron, pero may desire pa ba akong lain. Kana lang atong Grand Cathedral igsoon. Pero dili ko discontented nga kanang pugson na ako ang panahon. Ako ibutang sa kamot sa Ginoo, mao ni akong desire. Kung nakita na nimo ang panahon nga tumanon nimo ni para na ako Ginoo, dili ko maglisod. Kung ihatag na gyud sa Ginoo nimo na, bisan mo likay ka pa, ihatag na sa imo ha. Pabili nimo desire, kanu sa niya ihatag sa Ginoo na. Bisan likayan nimo, ihatag na sa kadlaw. Pero sa imong kahimtang, kontento ka ug magmatinumanon ka. Kay sukdon man ka sa pagkakasaligan kung asa ka dapit ron. Imong income 2,000 lang, nya di ka na masaligan sa 2,000. Manglupad na imong utok. Ingon na Ginoo, labi nag 1 million ay pagunit ko ani. Asa ka magpaingon ni. Sa 2,000 man gani igsoon, lupad na imong utok. Wa ka na kabalo sa buhaton, nagkabuang ka na. Labi nagmasdako pa na. Ingon ang Ginoo, kasaligan ka sa gamay, saligan pod ka sa dako. Isa na nga balay ninyo. Tasan ka mo sa nga balay. Kabalo na ba mo sa balay ngayong ipangayo? Para ihatag sa inyo ang balay ngayong ipangayo nga bag-o, ayuhasan ninyo yung balay ron. Bisitahin ninyo yung balay. Tanawa, adlaw wala ko ba nyo na? Ang hugaw mga siya tugkaran wa nyo makuha. Ang baho mga sa inyong CR, wa ninyo matambali. Unsa ang gibutang sa imong kamotron, ayuha, masaligan ka sa naa sa imong kamot. Aron ang imong gipangayo mahatag sa imuha. Ako ra gyud siguro makatudlo ang parehuan ni no. Kadungog-ungoban diya nga mga kwan, may sila kang bugiruha pong gibuloy ay. Tinuod ba na ako ginasulti mga igsoon? Kini nga itong dapit rong gihatag sa Diyos nato, masaligan ba ta? Masaligan ta. Dapat mo operate ni nga di ta magkautang-utang. Mo operate ni nga
kada semana di magbagulbol, kada bulan di magbagulbol ang Davao Light diya, bisan dako ta ito barunon. Nakaplano tanan. May pagkadumala, may pagkahusay sa affair sa atong panimalay. Tuhal palay mong anak, isa ka asawa, gamay trabaho, nagkabuang ka na, wala ka kabalong, saon nimo. Ayaw pangaig dako, sa dihang ang imong kaugalingong gigunitan ron, wa pa nimo maatiman. Kay di ginaihatag nimo. Ihatag lang na nimo pagkakaron, masaligan ka na sa imong kaimtang. Everybody say amen. Hallelujah. Ang pulong na igahom sa pagtabang. Pagtabang sa mga nasakitan nga espiritu, nasamaran nga espiritu. Ha? Naagyad, no? Di ba? Ang mga pulong sa baba sa katao, maingon sa halalong nga mga tubig. Ang tubod sa atabay sa kaalam, maingon sa kasapa nga nagaagay. 18:4, Proverbio. Na babae nga, nakikita na ako sa Apo View, nagakaon mi. Dool sa skuwa. Kuhit ko niya, Pastor Kibuloy, Reverend Kibuloy. Kaila ba ko nimo? Siyang wa ka kailan ako, pero kailag yung kunimo. Kay ikaw ay nakatabang nako niyatong panahon sa akong mga kagulanan nga namatay ang akong bana. Ikaw ragyod ang akong gipaminawan sa TV nga nakatabang sa kuwa. Ang imong mga pulong maoy nakatabang sa kuwa. Alimang kaigsoon. Pagkatapos, gikan mi sa concert ko sa Cebu City, paingon na mi diri. Ang iya pong igsoong babae, namatyan po bana. Kanabi taong Tagias Bonifacio Motors, gi-heart attack dito sa Cebu City. Ang iyang asawa, murag di na po gustong mabuhi dito sa airport sa Cebu City, igsoon. Pagkahuman, wa ko kay balong tuwa sila dito, gitawag man ang akong pangalan sa paging system. Di, katong yung igsoon nga akong natabangan po, karakara po, asa kas Pastor Kibuloy na ito ako. Wa siya kabalong, tindo ko siya atubangan. Kita niya sa kuwa igsoon. Naampuan pa na ko itong igsoon dito niya. Nag-funeral service dito sa ila, gi-invite ko itong isa kagabi. Ingon po itong yung asawa nga, natabangan yun ko nimo sa imong mga pag-ampo, sa imong mga pulong, Pastor, mo hindi nakapabawi sa ko. Ang pulong makatabang. Hallelujah. 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 Ang usa ka igsuon nga mahiubos, labi pang magahi nga dag-on kaysa usa ka malig-on nga syudad o ang maong mga pakigbingkil sama sa mga trangka sa usa ka kastilyo. Ang kining kahiubos di gamhanan pod, no? Kisa may nahiubos ninyo. Nahiubos ko. Lisod din na dag-on ang igsoon nga nahiubos. So atong bantayan din atong pulong. Nga way mahiubos na to sa dili tama nga pagkahiubos. Ako daghang nahiubos na ako, pero ako'y tama, dili sila. Ay lang kahiubos, dili tama. Pero kung tama ilang kahiubos, ikaw ang dili tama, mangita nagpulong ay tambal sa iyang kasing-kasing para bawion siya. Mura kang nakigaway ko sa kasyudad na. Bantayan nato na igsoon. Pero makatabang ang pulong. Makatabang pud ni sa tao nga naa sa kawaladon. Tanawan ninyo. 18:23. Ang kabus magagamit sa mga pagpangalyupo, apan ang adunahan magatubag sa pagsingka. Ang kabus magagamit sa mga pagpangalyupo. Saan ang pagpangalyupo sa Bisaya? Pagampo, no? Pagampo ba na? Ha? May kagahom ka sa pagtabang bisan sa usa ka kabos. Sa usa ka nalupigan nga bana. Bisan kinsa nga makakaplag og usa ka asawa, makakaplag sa kaayuhan ug makabaton sa kaluoy ni Jehova. Abi na ako ganiha, puro lang dautan ang role sa asawa. Napuday mayo,
ang makakaplag og usa ka asawa makakaplag og kaayuhan. Mga asawa, paglipay mo, ganira mo nagmugot diya. Napo ko'y nakita rin mga bana, na pertig yung pagkaatiman, wapong gupit, ang kwilyo amang lupad, limpyog sinina, reflection na sa asawa. So palakpakan natong inutong sa mga asawa. Ilhan yun ang wa malipay sa asawa, kay wa na may mga bana din, wa yun mamakpak. Ilhan po ang inatiman o asawa, kay perting kusuga. Naagi, wa yun mamakpak igsoon. Kakita yun ko, ayaw may makakita diri, oh. Hallelujah. Ang pulong makapildi o makadaog sa atoa. Makapapildig makadaog. Ingon ang kasulatan sa ulay nga adlaw, tanang walay pulos nga pulong ni gula sa imong baba, imong tubagon. So, makapildi o makadaog. Ta pinaagi sa pulong. Manabantayan nato atong pulong. Hallelujah. Ingon nga mga anak sa Dios, di mo kumpiyansa. Nga anak na mo, luwas na mo. Bantay gyapon ang pulong. Dahil isa ka example nga nitabo sa ka contest mga igsoon. So to Miss International to Miss World. Nga gihimo diri sa Manila ba. Dugay-dugay na to. Di ang last na question may makapadaog. Ang gamitong pulong sa pag-pronounce Filipino words. Ang i-pronounce paru-paro o bulaklak. Ang unang gitawag, igsoon, atong kiaugalingong pinulungan na. Ang unang gitawag, Miss China. Pronounce na sa Miss China, ang paru-paro o bulaklak. Ingon man siya, palo-palo, bulaklak. Tama ang isa ka word, sa iyo pang isa. So, -1. 1 lang ang tama. Ingon ang mga Pilipino, wala gid mo, kaya di mo na inyong pinulungan. Miss Japan. Tindaw Miss Japan. Na Miss Japan. Pronounce na paro-paro, bulaklak. Ingon ang Miss Japan. Paro-paro. Burakrak. -1 Japon. Last. Palakpakan ng mga Pilipino kay Miss Philippines na may gitawag. Kumpiyansa na kayo, ato na gud na. Tindog na yun. Wala, kumpiyansa. Tindugay na gud. Pinalakpakay na. Daog na ni. Tindog na. Pronounce na. Pag-ana niya. Payo-payo, buyak-yak. Kaugalingong pinulungan, way na tama. Pagsusi kay taga-Surigao man day. Zero. Luyang mga Pilipino, mga igsoon. Lalimang ka, kaugalingong pinulungan na pildi. Mao nang lesson na ayaw kumpiyansa. Bisa nabati ni mga nakkanas Ginoo, ay kumpiyansa. Ang pulong makapadaog ug makapapildi. Kanawa, may panang ubang nasod kanapay 1. Pag-abot sa tuwa, kumpiyansa kayo. Pagtindog, tuwara. Payo-payo, buyak-yak. Bisan no sa way na tama. So, digid na ito kumpiyansahan na itong pulong. Ayun, yun na ito na. Kay basig, pagtindog na ito sa ukmanan. Ginoo, lugas ni!
pag susis pulong igsuon, way usa. Pildi ta tungod pulong. So, gikan karon ang atong pulong atong ayohon. Ang paggamit og pulong, makapaayo na to kay doon na din ay kalabutan sa kapobrehon o sa kadato. Hallelujah. Pagawa sa diha, ang matantiyan nimong mubalik nga makapatambok nimo kay pinagi sa imong pulong, diya ka magakaon. Pinagi sa imong pulong, diya ka madaog o mapildi sa ulahing mga adlaw. Palakpakan nato ang buhi nga Dios. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat Amahan, manidog tang tanan. Salamat Amahan sa imong mga mensahe. Gihatag ka namo nining taknas kabuntagon. Panalangini kini sa kasing-kasing sa imong mga katawhan nga ang tanan kanila nga nakabati sa imong mga mensahe karong kabuntagon makabaton o gibugaton sa paggamit sa mga pulong nga angayan sa mga tubangan tungod kay nasayod kami akining mao mga pulong may gahom. Ang mga pulong na dihang kagahom sa kinabuhi kamatayon, pag-ayo, kaayuhan o kadautan magagikan din ha. Busa o Diyos, ang imong mga lugas nga niya dinhi, di lang responsable sa ilang pangunahuna, kundili gitudloan nimo nga may mong responsable bisan sa among pinulungan. Panalanginan mo ang tanan, ang pulong magagula gikan kanila karon, makapatay sa kaaway, apan makapabuhi sa mga kalag. Makapatay sa daotang espiritu, apan makapabuhi sa mga kalag na nauhaw ug nangita sa imong kaluwasan. Salamat o Diyos sa kaalam ug kahibalo nga imong gihatag ug gi-share kanamo nining taknaa. Gibalik kong himayo kadungganan diha sa imong dakog gamhanang pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Unsa man ang uban pang mga pagpangayo nga gidala sa imong mga katawhan nga nasayod ka na silang mga kasing-kasing, na silang mga unahuna, bisan wa na nila isulti karon, nasayod ka gunsa ang ilang pagpanginahanglan. Una sila magawas ni ining balay nga balaan nga di nakigtagbo kanamo karong kabuntagon. Amahan ang matagusa nga naipagtuo, tagai sa tubag ug ipadala sa ila ang tubag sa ilang mga pagampo karon. Padayon mong ayuhon ang mga balatian, padayon mo Diyos nga panalanginan sa pinansyal, ug padayon Amahan nga imo silang himuon nga mga manggialamon sa ilang mga paggawi, sa ilang mga pangunahuna, sa ilang mga pinulungan, ug himua sila nga mga katawhan nga magadala sa imong ngalan nga pinaagi kanila mahimaya ka ug pinaagi kanila o Diyos mapasidunggan ka. Salamat o Diyos. Ang tanang pagpasalamat ug pagampo, ang tanan nga mga prayer requests ug ang tanan pang mga pagpanginahanglan akong ibutang sa imong pangalan, sa imong mga kamot, ug among gilauman o gituuhan sa madalig madugay ang tubag among madawat gikan kanimo. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. September 13, 2003.
When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch you. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. The salvation works in the Spirit. After a total the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation